Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kakaibang parasitiko sa mundo ng mga hayop. Pero bago tayo magsimula, dapat nating alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng parasitiko. Nakaranas ka na ba na magkaroon ng kaibigan na panay ang hingi sa'yo, ngunit wala ka namang mapakinabangan sa kanila? Parang ganyan ang relasyon ng parasitismo. Ang parasitiko ay ang tawag sa anumang hayop na nakikinabang dahil sa pagdikit nito sa ibang hayop. Ang halimbawa nito ay ang garapata at ang aso. Nabubuhay ang garapata sa pag-inom ng dugo ng aso, samantala ang mga aso, puro pangangati lang ang nakukuha nila sa garapata. Parasite ang tawag sa nakikinabang sa biktima, samantalang host naman ang tawag sa biktima ng parasite. Ngayong malinaw na sa inyo ang kahulugan ng parasitiko, umpisahan natin ang kwentuhan sa pinakaunang kaso ng kakaibang parasitiko. Merong mga pelikula ng halimaw na may nakakatakot na dila, pero alam mo ba na may mas nakakatakot pa rito sa totoong buhay? May mga isda kasi na may parasitiko sa kanilang mismong dila. Yang nakikita mong mukhang insekto na may dalawang mata, yan ang parasitiko na tinatawag na Cymatoa exigua. Kilala rin ito sa tawag na tongue-eating louse. Isa itong uri ng isopod na kalahi ng mga hipon. Kahit masarap sa ating panlasa ang mga hipon, ito ang isang klase ng hipon na siguradong babaliktad ang sikmura mo. Lumalaki lamang ito ng hanggang 1 pulgada, hindi gaya ng ibang isopod na lumalaki ng 16 inches. Ang Cymatoa exigua o ang tongue-eating louse ay isa marahil sa pinaka nakakakilabot na parasitiko sa buong mundo. Paano ba naman, mas pinipili nito ang manirahan sa dila ng kanyang biktima. Upang mabuhay ang mga Cymatoa exigua, kinukuha nito ang sustansya sa katawan ng isda sa paraan ng paghigop ng dugo nito mula sa dila ng isda. Dahil dyan, nangangayayat ang isda at nangihina dahil inaagaw ng parasitiko na ito ang sustansya na dapat na napupunta sa isda. Nagsisimula ang lahat sa pagpasok ng Cymatoa exigua sa hasang ng isda. Merong isang parasitiko ang pipwesto sa dila ng isda. Kapag nasa dila na ang parasitiko, puputulin nito ang supply ng dugo sa dila hanggang sa mabulok ito at tuluyan ng maputol. Sa ganung paraan, ang parasitiko na ito ang siyang papalit sa dila ng isda. Yuck! Baka mawalan ka ng gana kumain ng isda pag nakakita ka nito. Kapag tuluyan ng namatay ang isda, ang parasitiko na ito ay kusang lumalabas sa bibig ng isda upang humanap ng bagong biktima. Mabuti na lang at ang parasitiko na ito ay walang kakayahan na mambiktima ng mga tao. Hindi rin nakasasama sa katawan ng tao kung aksidente tayong makakain ng Cymatoa exigua. Pero kahit na, parang kadiri pa rin kumain ng isda na may parasite. Ikaw, kaya mo bang kainin ng isda kahit meron pa siyang parasite sa bunganga? Tumungo naman tayo sa pangalawang parasitiko na siguradong mapapakamot ka pag nakita mo. Nagkaroon ka na ba ng aso na maraming galis? Kaya mo pa rin bang mahalin ang aso mo kahit ganito ang kanyang itsura? Kung ganito ang balat ng inyong aso, maaaring meron itong sakit na canine scabies. Ang mga aso na apektado ng sakit na scabies ay may parasitiko sa kanilang balat na tinatawag na Sarcoptes scabiei. Isa itong uri ng maliliit na kuto na hindi basta-bastang nakikita ng ating mata. Kailangan mo pa ng microscope upang ito ay maaninag. Kapag ang Sarcoptes scabiei ay nakadapo sa balat ng aso, agad itong maghuhukay sa balat. Tinawag na parasitiko ang mga kuto na ito dahil kinakain nila ang sustansya sa balat ng aso, habang ang mga aso napiperwisyo dahil sa mga kuto. Madali mong makikita ang senyales ng scabies dahil ang aso na meron nito ay may mga sirasirang balat. Ang aso na may parasitiko ay palagi mong maaaktuhan na palaging nagkakamot. Malalaman mo rin kung ang aso ay may scabies kung meron itong pedal pinna reflex. Ang pedal pinna reflex ay ang tawag sa ugali ng aso na para bang nagkakamot sa tuwing hinahawakan ang kanilang tenga. Ang mga kuto ng scabies kasi ay madalas na nagtatago sa tenga ng aso. Maliban sa mga aso, ang scabies ay pwede ring makaapekto sa pusa, tupa at pati na ang mga baka.
Kapag hindi ito naagapan, maaaring mamatay ang hayop dahil sa depresyon, kawalan ng ganang kumain at malnutrisyon. Nakukuha ng mga aso ang parasitiko na scabies sa tuwing sila ay nasa damuhan na maraming kuto. Naipapasa din nila ang sakit na ito sa ibang aso. Sa kasamaang palad, ang parasitikong scabies ay pwedeng maihawa sa tao galing sa aso. Kaya naman mahalaga na magagamot natin ang ating pets na may scabies dahil ayaw mong mahawaan ng sakit. Para magamot ang scabies sa aso, dapat mo itong pahiran ng chemical na nagtataglay ng ivermectin. Mabisa rin ang chemical na selamectin para patayin ang parasitiko sa aso. Dapat din natin paliguan ang ating aso kahit isang beses sa isang buwan gamit ang sabon na may madre de cacao. Kahit ayaw maligo ng mga aso, kailangan natin silang piliting maligo para sa kanilang kalusugan. Ang panghuli sa ating listahan ay ang parasitiko na kayang bumago sa katawan ng palaka. Isa itong uri ng uod na kumakapit sa katawan ng palaka. Ang tawag sa parasitiko na ito, Ribera, at ito ang epekto nila sa katawan ng palaka. Ang mga palaka na mayroong parasitiko na Ribera ay tinutubuan ng maraming paa. Gaya ng palaka na ito na tinubuan ng 50 piraso ng karagdagang paa. Ang weird nila tignan at mukha silang halimaw. Sa katunayan nga, ilang beses nang namataan at nakunan sa video ang palaka na tinubuan ng ganitong kondisyon. Pero paano nga ba ito nangyayari? Nagsisimula ang proseso sa mga uod na naghahanap ng palaka. Yang nakita mong puting lumalangoy, yan ang uod na Ribera. Ang mga uod na ito ay dahan-dahang pumapasok sa balat ng walang kamalay-malay na palaka. Kapag nakapasok na ang mga uod na Ribera sa palaka, tumitigas ito sa loob at nagiging cyst. Ang mga cyst na ito ang magdidevelop bilang karagdagang paa. Intensyon ng parasitiko na ito na paramihin ang paa ng palaka dahil gusto nilang ipahamak ang palaka. Kapag maraming paa ang palaka, nahihirapan itong kumilos. Ang palaka na may ekstrang paa ay 41% na mas mababang tumalon at 37% na mas mabagal lumangoy. Dahil dyan, ang mga palaka na may ganitong parasitiko ay mabilis na nahuhuli ng predator gaya ng malalaking ibon. Gaya ng palaka na ito na nahihirapang lumangoy dahil sa kanyang ekstrang paa. Kapag ang palaka na infected ng Ribera ay kinain ng ibon, dito naman ito magpaparami sa bituka ng ibon. Sa ganitong paraan, mas lumalaki ang pwesto na matitirahan ng parasitiko dahil mas malawak ang tiyan ng ibon. Kahit nakakatakot ang epekto ng Ribera sa palaka, hindi ka dapat matakot rito dahil ang parasitiko na ito ay hindi na ipapasa ng palaka papunta sa mga tao. Kaya naman pwede ka pa rin kumain ng palaka nang hindi natatakot na mahawaan ng Ribera. Hindi pa tapos ang ating kwentuhan ha. Meron lang akong konting isa-shoutout. Hello kay Bianca Pearl Dawang. Hello rin kay Chris May Jane. What's up kay Chris Joseph Sardenia. Shoutout kay Rans Nicolo D. Alvarez. Carl James T. Dukog. At kay Kyle Dwayne Dukog. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang listahan ng mga amazing parasites. Ito at panuorin nyo. Umpisahan natin ang kwentuhan sa parasitikong kumukontrol sa daga. Ito ang Toxoplasma gondii. Nakakita ka na ba ng daga walang takot sa pusa? Ito yung mga daga na sa halip na takasan ng pusa, mas gusto lumapit. Alam mo ba na ang mga ganitong ikinikilos na daga ay maaaring kagagawa ng parasitiko? Ito ang Toxoplasma gondii. Isa itong napakaliit na parasitiko na pumapasok sa utak ng daga. Kapag ang daga ay nahawaan ng toxoplasma, nagbabago ang kanilang pag-uugali. Ang parasitiko na ito ay kayang utusan ng daga na lumapit sa pusa at kusang magpakain sa pusa. Kapag kinain ng pusa ang daga na infected ng parasite, pusa naman ang susunod na mahahawaan. Ang parasitiko kasing ito ay nanganganak lamang at kayang magparami sa loob ng tiyan ng pusa. Kapag medyo marami na ang parasite sa tiyan ng pusa, inilalabas nila ito sa paraan ng pagtae. Ngayon, kapag ang tae na ito ay nakain ng daga, sila naman ngayon ang susunod na mahahawaan ng parasite.
Kapag ang daga ay nahawaan ng toxoplasma, saka nito babaguhin ang utak ng daga at uutusan ito para magpakain sa pusa. Ulitin ko lang magsisimula ang toxoplasma sa mga pusa. Kapag tumai ang pusa, kasama rito ang parasite. Kakainin naman yon ng daga. Kapag pumasok ang parasite sa utak ng daga, saka nito uutusan ng daga na humanap ng pusa para kainin sila. At yun na nga, kinain ng pusa ang daga. Kapag muling nakabalik ang toxoplasma parasite sa tiyan ng pusa, dito ito muling magpaparami hanggang sa maitain ng pusa. Maski ang mga tao ay pwedeng hawaan ng toxoplasma. Kaya nga pinapayuhan ng mga tao na huwag hawakan ang dumi ng pusa. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit may mga tao na mahilig dumikit sa pusa dahil baka meron daw silang toxoplasma sa utak. Ano sa tingin mo? Meron kayang toxoplasma sa utak yung mga tao na mahilig sa pusa? Hala, baka meron din akong parasite. Paano kaya kung may toxoplasma ka sa utak pero sa halip na magpakain ka sa pusa, uutusan ka ng parasite na magpakain sa leon? Hala, ang scary. Number 2. Green-banded broodsuck. Ang susunod sa ating listahan ng mga parasitiko na kayang kumontrol sa kanyang biktima ay ang green-banded broodsuck. Yung nakikita mong uod na kulay green, yan yung parasite. Kapag pumasok ito sa katawan ng snail, sumasayaw-sayaw ito na talagang makatawag pansin. Ang mga uod na ito ay hindi lang basta sumasayaw, kinokontrol din ito ang kilos ng suso. May kakayahan kasi ang parasitikong ito na utusan ng suso na pumunta sa pwesto na madaling makita ng mga ibon. Todo-todo ang pagsayaw ng mga uod para pansinin sila ng ibon. Yon ang gustong mangyari ng parasitikong uod, ang kainin sila ng ibon. Kapag nakita sila ng ibon, kakainin nito ang kuhol kasama na doon ang mga uod. Kapag pumasok sa loob ng tiyan ng uod, dito sila magpaparami at mangingitlog. Kakaiba ang trip ng mga uod na ito dahil tanging sa tiyan lamang sila ng ibon nanganganak at hindi sa tiyan ng ibang hayop. Kapag tumai ang ibon, kasama nilang naitatae ang mga itlog ng uod. Kapag nahulog ang ipot ng ibon, maaaring kainin ito ng panibagong suso. Siya ngayon ang susunod na snail na mahahawaan ng parasitiko dahil kinain din niya pati ang itlog ng uod. Doon na nga magpapaikot-ikot ang life cycle ng parasite. Una, papasok ito sa katawan ng kuhol. Pangalawa, unti-unting lalaki ang uod sa loob ng katawan ng kuhol. Pagkatapos nun, uutusan ng parasitiko ang kuhol para magpakain sa mga ibon. At sa huli, manganganak ang uod sa tiyan ng ibon para magparami. Huwag kayong mag-alala dahil ang uod na ito ay hindi nabubuhay sa loob ng tiyan ng tao, kaya ligtas tayo mga tao sa parasitikong ito. Huwag ka matakot na baka maging green ang mata mo dahil imposible itong gawin ng uod. Oh, no. Number 3. Myrmeconema neotropicum. Kung ang kanina ay natunghayan nyo ang uod na inuutusan ang suso na magpakain sa ibon, ito naman ang uod na kumukontrol sa langgam. Ang Myrmeconema neotropicum ay isang uri ng nematode na parang nahahawig sa uod. Tinatarget nito ang mga itim na langgam na tinatawag na Cephalotes atratus. Kapag pumasok ang parasitiko na ito sa katawan ng langgam, kaya nitong baguhin ang kulay ng puwet ng langgam mula sa kulay itim, gagawin nila itong kulay pula. Nasa kanan ang itsura ng itim na langgam na walang parasitiko, habang nasa kaliwa naman ang infected na langgam na naging kulay pula ang puwet. Kapag kasi kulay pula ang puwet ng langgam, napagkakamalan itong prutas ng gutom na ibon, kaya kakainin niya ito dahil sa maling akala. Ang hindi alam ng ibon, ang langgam na kinakain niya ay meron palang parasitiko, kaya ang ibon naman ang susunod na mahahawaan ng parasite. Ganon ang ginagawa ng parasite na Myrmeconema neotropicum. Ginagawa niyang mukhang prutas ang langgam para kainin siya ng mga ibon. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman apektado ang mga tao sa parasite na ito. Siguro, kung mahahawaan man nito ang mga tao, pwede lang nitong gawing kulay pula ang puwet ng tao. Number 4. Cordyceps fungi. Napanood mo ba yung mga zombie sa The Last of Us? Di ba yung mga zombie doon kontrolado ng fungi kaya nag-iba yung kanilang itsura? Pwes, alam mo ba na sa totoong buhay, pwede yun mangyari?
Ang tinutukoy ko ay ang kayang gawin ng fungi na cordyceps. Para itong alikabok na lumulutang sa hangin hanggang sa dumapo ito sa insekto. Kapag ang cordyceps fungi ay dumapo sa katawan ng insekto, unti-unti nitong binabago ang kanilang itsura. Ang mga insekto na infected ay tinutubuan ng parang sanga ng kahoy o di kaya ay tinutubuan sila ng parang kabuti. Delikado ito sa mga insekto dahil para silang zombie na kontrolado ng fungi. Ang mga fungi na kasi ang siyang kumukontrol sa utak ng insekto. Inuutusan ng fungi ang insekto na kumain ng kumain dahil ito ang paraan ng fungi upang tumubo sila. Kapag hinog na ang fungi sa katawan ng insekto, uutusan nito ang insekto na umakyat sa pinakataas na halaman at doon ito mananatili hanggang sa siya ay mamatay. Kapag namatay na ang insekto, ang mga fungi nito ay maglalabas ng pulbos at ang mga pulbos na ito ang dadapo sa panibagong insekto para ito naman ang susunod na mahawaan ng sakit. Kawawa ang nagiging biktima ng fungi na ito dahil ginagawa nila ito na mukhang halimaw bago pa ito bawian ng buhay. Kapag namatay ang host ng parasite, maghahanap na naman ito ng pwedeng hawaan ng sakit. Nakakatakot isipin kung ano ang kayang gawin ng fungi na ito sa kanilang biktima, kaya buti na lang at hindi ito tumatalab sa mga tao. Siguro, baka maging insekto rin tayo na parang tinutubuan ng kahoy. Dahil sa mga gamot at antibiotics na panlaban sa sakit, imposibleng mahawaan ng tao ng cordyceps fungi. Ang last sa ating listahan ay Hymenaepimesis argyrophaga. Isa itong parasitoid wasp. Ibig sabihin, nangangailangan ito ng biktima upang mamuhay. Sa tuwing manganganak ang babaeng wasp, kailangan nito na humanap ng gagamba. Kapag may lumapit, tuturukan niya ito ng pamparalyzed. Dito niya kasi ilalagay ang kanyang itlog sa likuran ng gagamba. Dito lalabas ang parang uod na anak ng wasp at kakapit ito sa likod ng gagamba. Habang nasa likod ito ng gagamba, unti-unting lumalaki at walang magawa ang gagamba dahil kontrolado siya nito. Ang gagamba ang nagpapakain at nag-aalaga sa parasite na nakasakay sa kanyang likod. Kapag medyo malaki na ang larva ng wasp, dito na siya uumpisang kainin ng gagamba. Kapag tapos na niyang kainin ang gagamba, hihilain niya ang hibla ng sapot dahil ito na ang kanyang oras para gumawa ng cocoon. Dito sa loob ng cocoon magbabago ang anyo nito para maging isang ganap na putakti. O di ba? Mautak ang mga putakti na ito dahil ang napili nilang biktima ay yung mismong mag-aalaga ng kanilang anak. Ipagpatuloy pa natin ang kwentuhan sa kung ano nga ba ang lumalabas sa puwet ng mantis. Nakakadiri. Ano kaya yung lumalabas na yan? Isa kaya itong alien o halimaw? Marami ang napakamot ng ulo sa kung ano nga ba itong lumalabas sa puwet ng mantis. Sa aking paghahanap ng kasagutan, napag-alaman ko na ito ay isang uri ng uod na tinatawag na horsehair worm. Ang horsehair worm ay isang klase ng parasitikong uod na naninirahan sa tiyan ng mga insekto. Tinawag silang horsehair dahil mukha raw itong buhok ng kabayo na gumagalaw. Medyo nakakadiri ang mahawaan ng uod na ito dahil kaya nitong humaba ng 2 talampakan sa loob ng tiyan. Kawawang mantis, siguro masakit ang puwet niya dahil sa laki ng uod na lumalabas. Kaya pala sila tinawag na praying mantis dahil palagi silang nagdadasal na huwag itong mangyari sa kanila. Ang hirap isipin na ang ganito kalaking uod ay nagkasya sa tiyan ng mantis. Para silang sinaniba ng masamang elemento. Hindi lang pala ang mga mantis ang apektado. Pati ang mga kuliglig at iba pang uri ng kulisap ay pwede ring mabiktima ng parasitikong uod. Pero paano ba nagsimulang makapasok ang uod sa tiyan ng mantis? Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, nagsimula ang lahat sa itlog ng uod. Ang mga itlog ng horsehair worm ay makikita sa mga ilog kung saan kinakain ito ng mas maliliit na insekto. Madalas sa mga itlog ng uod ay kinakain ng dragonfly nymph o yung mga batang tutubi. Ang itlog ng uod ay magsisimulang kumapit sa loob ng tiyan ng insekto. Kapag malaki na ang baby dragonfly, umaalis ito sa tubig at saka tutubuan ng pakpak para lumipad.
Kapag nagpalit na ang anyo ng dragonfly, nasa loob pa rin ito ang parasitikong horsehair worm. Ang itlog ng parasitiko ay lumilipat sa tiyan ng mantis dahil kinakain nito ang infected na dragonfly. Ngayon, dito sa tiyan ng mantis mapipisa ang itlog ng uod. Unti-unting lumalaki ang uod sa kanilang tiyan at kakainin nito ang sustansya na nakukuha ng mantis. Maninirahan ang uod sa tiyan ng mantis sa loob ng 3 buwan. Kapag malaki na ang uod, susubukan itong kontrolin ang utak ng mantis. Ang horsehair worm ay maglalabas ng kemikal para pasunurin ang mantis. Kapag kontrolado na ng uod ang utak ng mantis, uutusan nito ang insekto na humanap ng tubig. Nalalaman ng mantis kung nasaan ang tubig dahil sa kumikinang nitong refleksyon. Kapag nasa tubig na ang mantis, saka na lamang lumalabas ang uod sa kanilang tiyan. Ito ang dahilan kung bakit may mga mantis ang naaaktuhang tumatalon sa tubig. Inuutusan kasi ng uod ang mantis na pumunta ng tubig para tuluyan ng makalabas ang mga uod sa loob ng tiyan. Kapag nakabalik na sa tubig ang mga uod, dito ito mangingitlog at magsisimula ulit ang life cycle ng mga horsehair worm. Kahit nakakatakot ang mahawaan ng horsehair worm, wala tayong dapat ikatakot. Yan ay dahil sa ang uod na ito ay hindi kaya mabuhay sa tiyan ng mga tao. Aray ko po, ang sakit siguro kapag lumabas sila sa puwet natin. Para makilala ang susunod nating parasitiko, dapat naman tayong tumungo sa ilog ng North America. Dito kasi natin makikilala ang tahong na nangangagat ng isda. Kawawang isda, naipit sa tahong. Karamihan sa mga tahong o mussel ay kinukuha sa tubig alat. Ngunit meron ding species ng tahong gaya ng freshwater mussel na sa halip makita sa dagat, nakatira ito sa tubig tabang. Kakaiba ang paraan ng panganganak ng tahong na ito dahil nangingitlog sila sa bunganga ng mga isda. Medyo complicated pero ganito kasi yan. Nag-uumpisa ang lahat sa lalaking tahong. Makikita sa video na naglalabas ito ng similya o sperm sa tubig. Pag tinignan mo sa microscope ang kanilang similya, makikita mo itong aktibo at naghahanap ng babaeng tahong. Dito papasok sa eksena ang mga babaeng tahong. Obvious naman, di ba? Makikita mo ang babaeng tahong na bumubuka-buka para kolektahin ang similya na inanod sa tubig. Maraming mangitlog ang mga babae, ngunit hindi naman nila ito kayang alagaan. Kaya naman nakaisip ng diskarte ang mga babaeng freshwater mussel. Kailangan nilang humuli ng isda para ipasok ang mga itlog sa bunganga ng isda. Kahit anong pagpupumiglas ng isda, hindi ito pakakawala ng tahong. Dito sa video, makikita na marahang pinapasa ng tahong ang kanyang mga itlog sa nguso ng isda. Kapag pumasok ang mga baby tahong sa bunganga ng isda, naghahanap ito ng pwesto na makakapitan. Kumakapit ang mga baby tahong sa hasang, palikpik at sa buntot ng isda. Isa itong halimbawa ng parasitiko dahil inaagaw ng mga baby tahong ang sustansya sa katawan ng isda. Kung minsan, nahihirapang humuli ng isda ang mga tahong dahil wala sa kanila ang lumalapit. Dahil dyan, nakaisip ng ibang paraan ang mga tahong para lapitan sila ng isda. May mga freshwater mussel na nakuhang gayahin ng itsura ng maliliit na isda. Mula sa buntot hanggang sa ulo at mata, gayang-gaya nila ang itsura ng isda. Sa sobrang husay ng mga tahong, kaya nilang gayahin pati ang itsura ng hipon. Meron pang ang tahong na kayang gayahin ng pustiso. Isa-isang magsisilapitan ng mga isda sa pag-aakala na pwede nila itong kainin. Ang hindi alam ng mga isda, isa pala itong patibom. Kapag may nahuling isda ang tahong, bubugahan nila ito ng itlog papasok sa bunganga nito. Kung minsan, may mga tahong na naglalabas ng itlog na mukhang pagkain ng isda. Iba-iba ang itsura ng itlog ng tahong, basta't ang mahalaga, maisubo ito ng isda. Gaya ng itlog ng tahong na ito na mukhang lapis. Kapag kinain ng isda ang itlog, kusang mapupunta ang mga fertilized eggs sa hasang at balat ng isda. Sa ganitong paraan,
Hindi na nila kailangan pang manghuli ng isda dahil ang isda na mismo ang lalapit para kumuha ng itlog. May mga isda pa nga na sa sobrang hilig kumain ng itlog ng tahong, hahalik-halikan nila ito para mamigay ng itlog. Kapag medyo malaki na ang mga baby tahong, saka ito hihiwalay sa isda para maghanap ng permanenteng bato na matitirahan. Diyan muling magsisimula ang siglo ng kanilang komplikadong buhay. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!